Nakakagimbal na balita ang lumpas ngayong araw matapos mabunyagang umano'y maitim ng plano ni na First Lady Liza Talasmag sa House Speaker Martin Tambaluslos. Ayon sa mga ulat, inilantad ni dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo ang di umano'y sabuatan para sa pakapakinabangan ng ilang makapangyarihang personalidad sa gobyerno na maaaring magdulot ng mas matinding krisis pampolitika sa bansa. Sa isang panayam, naglabas si Attorney Panelo ng pasabog na pahayag. Hinihimok ang publiko na magbantay at ang mga ahensya ng gobyerno na magsagawa ng malalim na imbestigasyon. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang lahat ng ebidensya, binanggit niya na may mga dokumento at testigong magpapatunay sa mga lihim na kasunduan at maanumalyang transaksyon na sangkot ang parehong kampo ni Bangag at Tambaluslos. Samantala, wala pang tugon mula sa Malacanang at sa tanggapan ni Speaker Tambaluslos hinggil sa mga akusasyon. Patuloy namang nananawagan ng ilang mambabatas at grupong sibiko na huwag baliwalain ang revelasyong ito. Tiniyak na pananagutin ang sinumang mapapatunayang sangkot. Patuloy naming susubaybayan ang mga susunod na kaganapan at ihatid sa inyo ang lahat ng mahalagang detalye dito lamang sa aming himpilan. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Lahat ng sumusuporta kay Pangulong Duterte, ginigipit nyo? Pati si Pastor, pinapatawag sa Kongreso? Anong gagawin niya doon? Ang gulo nyo, ang labo nyo. Alam nyo, Kamara, ang labo nyo. Unang-una, ang pinag-uusapan lang naman natin dito, yung 1.8 billion na di umano'y ginastos eh. Bakit napunta na po tayo kay Pastor Kibuloy, mga kaibigan? Next week po pinapatawag po si Pastor Kibuloy. Next week po yan. Abangan natin. Ito po, panoorin po natin si Attorney Panelo. Ang nagiging layunin. Bakit? Ano ba talaga ang layunin? Kasi kung ang nagiging basis lamang ng original na investigasyon ay upang panagutin ang mga program host dahil sa maling distribution o pagpapahayag ng mga fake news and false information. Kaya dapat nakapokuso doon sa mga taong gumawa ng paninira o pagkakalam ng mali o ng kasinungalingan. Hindi yun ang nangyayari. Pinarusahan na nga nila. Karoon na ng citation of contempt. Dapat tapos na yun. Pero bakit? Pati itong franchise ng SMNI, itong korporasyon na Suara Sub Media Corporation, kinakalkal na walang kinalaman. Itong si Pastor Apollo Sigiloy. Bakit? Iniimbitahan. Nagtatanong lang tayo. Ano ba talaga? Bakit? Itong si Pastor inaanayahan. Walang basis eh. Baka naman underlying reason kung bakit itong SMNI at si Pastor Apollo Sigiloy ay mukhang nadadamay dito dahil itong si Presidente Duterte, dating Presidente natin, dating Mayor ng Davao, may programa sa SMNI. Ayun! May programa pala si Pangulong Duterte sa SMNI. Gikan sa masa para sa masa. Yun pala ang isa sa mga reasons. One of the reasons, mga kaibigan, kung bakit siya pinapatawag, dahil gusto pala nilang mawala ang gikan sa masa para sa masa. Bakit kaya? Bakit kaya gusto nila mawala ang gikan sa masa para sa masa? Dahil po, sagutin ko na dahil po tinatamaan sila palagi ni Pangulong Duterte. Ganyan kayo eh. Pag tinatamaan kayo, pag nasasaktan kayo, pinapakulong nyo. Wala. Ang tawag dyan, diktadorya. Hindi na po demokrasya yan. Di ba? Sa totoo lang, kaya sila nagalit eh. Dahil sinabihan sila na rotten eh. At hiningian sila ng resibo. Di ba? Tama? Tama guys? Yun naman talaga eh. Dahil hinihingian sila ng liquidation. Ay, nako. Ito na po, tuloy na po natin mga kaibigan si Attorney Panelo. Panoorin po natin guys. Sa mga hindi pa po nagtuslok-tuslok dyan,
nakikisuyo po kami mga kaibigan. Baka nakalimutan nyo magtuslok, no? Yung mga bagong dating. Nakikisuyo po kami, pakituslok po mga kaibigan. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel natin. At pakishare po ang video guys. Para marami pong makapre din mag-share ng video. Kaya ano pa hinintay nyo? Tuslokin nyo na. Maraming salamat. Ito na po si Attorney Panelo mga kaibigan. Kaugnay dito sa ginagawang legislative inquiry or hearing sa reklamo sa dalawang anchor ng SMNI. Kung saan sila po ay pinatawa ng contempt citation. At nakatanggap tayo ng isang impormasyon na hindi lang pala SMNI ang inimbitahan dito sa inquiry ito kaugnay doon sa aligasyon na yung Speaker of the House ay gumastos ng 1.8 billion in travel funds. Of course, by this time, alam na natin na ito'y pinasinungalingan ng House of Representatives at ang anchor na involved ay inamin niya hindi pala totoo yung kanyang source of information. Pero alam po ninyo yung inquiry yun, mukhang nagkaanak. Kasi supposedly the original purpose for the inquiry was to zero in the anchor who made allegedly a false information. Kumbaga, fake news. At yun po ang pinag-usapan doon. Dalawang hearing sila. Pero lumalabas ngayon na hindi lamang pala yung anchor. Sapagkat pati yung SMNI ay sinumpi na rin nila yung mga opisyalis nito. And yung latest, sapagkat tumarap naman doon yung mga authorized representative ng SMNI, parang sa Lunes, sa ngayon dito sa impormasyon na nakuha natin, at dokumentado naman to, Xerox copy, but I suppose this is coming from the House of Representatives. Somebody sent us this summons or invitation na humarap ang Pastor Apollo C. Kibuloy na perceived to be the owner ng SMNI. Ang nakalagay po sa imbitasyon ay dahil daw po sa dalawang resolusyon na inihain ng kongresista dyan sa Kamara ng Representante ay kailangan humarap ang mga dating opisyal at pangkasalukuyang mga opisyales ng Suera Sig Media Corporation. At ang tinutukoy po nating dalawang resolution, babasahin natin. Resolution entitled number 0230. Pagsalamin po tayo. Ito po ating salamin ay graded to graded. Hindi natin nadala yung ating clear glass, but it's anyway, graded yan. Yung mata ko nakikita nyo naman. Nakalagay po ay resolution condemning the fake news peddling and basis red tagging of individuals, groups, and organizations by the Sunshine Media Network International, or SMNI, thereby endangering their lives and democratic rights, and urging the National Telecommunications Commission to apprise the House of Representatives of the status of the complaints against SMNI pending before it. Teka, gawin natin wikang Pilipino.
Ito na pong resolution na ito na kinukunti na ang hindi makatotoong balita na ikinakalat, pati na raw yung walang batayang pagre-red tag sa mga individual o group o organisasyon ng SMNI na naglagay daw sa panganib ng buhay at ang mga makademokratikong karapatan at hinihikayat ang National Telecommunications Commission o NTC na ipaalam sa Kamara de Representante o House of Representatives yung estado o status ng reklamo laban sa SMNI na ngayon ay nakabinbin sa Kongreso. Yung pangalawang resolution, sinasabi po, resolution condemning the fake news peddling, baseless red tagging, and rape threats against ACT Teachers Party List Representative Franz L. Castro by Rodrigo Roa Duterte and Sunshine Media Network International, and urging the National Telecommunications Commission to investigate the incident in light of media and journalism standards and existing laws. At ito ay inihain ng Kongresista Arlene Lidrosas, Raul Daniel Manuel at ni Franz L. Castro. At kasama daw po dun sa invitasyon kay Pastor Apollo C. Kibuloy ay isang privileged speech ni Kongresista J.J. Suarez noong 28 ng Nobyembre ngayong taon nito. Ngayon, ang invitasyon po ay directed to Pastor Apollo C. Kibuloy. At ang sinasabi po, in view of the duly approved motion, yun daw po may motion kasi ito sa pandilig na naganap ng huling vista nila sa loob ng Kamara de Representante ng Komite ng Legislative Franchise na ginawa noong 11 ng Disyembre. Iniimbitahan si Pastor Apollo C. Kibuloy dito sa dinidinig na hearing. At apparently, the basis for the invitation is the belief, paniniwala, batayo sa kanilang paniniwala, na si Pastor Apollo C. Kibuloy ay kung hindi opisyal o dating opisyal ng SWARA Sub-Media Corporation. At sinuri natin ang status ni Pastor Apollo C. Kibuloy sa SMNI. Mukhang lumalabas dyan po sa records ng SEC or Securities and Exchange Commission, hindi lumalabas ang kanyang pangalan bilang opisyal nitong korporasyon na binabanggit. Whether ito ay yung SWARA Sub-Media Corporation or yung SMNI. Hindi po siya opisyal ngayon at hindi rin siya dating opisyal. Ang tanong ko ngayon, anong magiging patayan ng pag-aanyaya kay Pastor Apollo C. Kibuloy na humarap doon? Kung hindi siya opisyal at ang pag-uusapan ay kaugnay doon sa mga resolutions na binasa natin sa inyo, anong kinalaman niya? Anong alam niya sa mga aktibidades
nitong SMNI. Hindi pala siya opisyal. Whether past or present. Anong nalalaman niya dito sa sinasabi fake news peddling and baseless red tagging of individuals or groups? Ganon din dito sa isang resolution, kaugnay naman sa red tagging, news peddling, and grave threats laban sa Party List Act na di umano ay pinahayag ng dating Presidente Rodrigo Roa Duterte at ng Sunshine Media Network International or SMNI. Kung hindi naman pala siya opisyal, whether present or currently, I cannot see the basis for the invitation. Kaya, paano po tayo ngayon? Batayan. Hindi ka miyembro ng SMNI. Hindi ka opisyal, lalo na kung hindi ka opisyal. Anong kinalaman mo sa mga programang nagiging patayan ng reklamo laban dito sa mga nagbo-broadcast? So walang basis. Lalong-lalo na kung matatanda po ninyo, meron isang kaso na ibinaba ang Korte Suprema. Kaugnay doon sa Parmalee. Natatandaan nyo, meron silang siniting contempt doon, yung dalawa, kinulong nila. Kaya sabi ng Korte Suprema, merong pag-aabuso sa kapangyarihan ng power contempt. Kasi nagbigay sila ng mga guidelines na yung House Committee, yung Kongreso, habang totoo, in aid of legislation, sila yung mga kapatawag ng mga resource person, magtatanong para sa maaaring palukalang batas na ipapasa nila. Kinakailangan yung mga tanong mo doon sa kanila kasi ang nagiging problema ho, number one, pag tinanong yung resource person, yung naimbita, at hindi nila nagustuhan ang sagot doon sa gusto nilang marinig, gagalit sila at isa-cite kayo in contempt. Kung ikaw naman ay tinatanong, kung meron kang isang balita na ipinahayag sa programa mo at tinanong ka, sinong source mo? At hindi mo sabihin, abay, ayaw din nila yun. At isa sa, yun na nga ang nangyari dito kay Eric. Kaya siya kinontent. Lalayan niya raw sabihin. Habang totoo na mayroong batas ng libel laws na dapat nga yung libel law pag-apply dito sa kay Eric kasi ang aligasyon ay dissemination of false information. Ibig sabihin, yung subject ng yung ibinabalita at kinukomentaryo, kung tao man ito ay sinisiraan mo kasi kinakalat mo yung maling balita sa kanya. At alam natin, sa ilalim ng batas ng libelo, yan ay isang krimen. Dapat yun nga ipinahililan. Pangalawa, meron ng batas, Soto Law, nagsasabi na protektado ang mga periodista, broadcasters, at ang sino pa mang media practitioner na hindi mauobliga na sabihin kung saan nila nakuha ang kanilang balita o impormasyon. O yan ang depensa. Ang naging problema dito sa kaso nito, habang ang pinaka-original na layunin
ay tukuyin at panagutin ang nagbigay ng false information na si Eric. Pero mukhang ito yung nanganak ng nanganak. Pati yung SMNI na walang kinalaman. May network. Walang kinalaman. Pinatawag at ngayon ay kinakalkal ang record nito kaugnay sa kung sino ang nagmamayari, sino ang merong mga shares, sino ang mga opisyalis. O madali sabi, gusto nila buksan ang binubulat-lat nila ang libro. Hanggang, eto ngayon, nakarating sa pagtawag nila kay Pastor Apollo Sigibuloy. Alam naman nating lahat na si Pastor Apollo Sigibuloy, siya po ang dati ho, kasi retirado nito, dating executive bishop ang tawag doon. Kaya hindi natin maintindihan bakit pinupunteriya. Una, meron na isang House resolution na inihain na pinapa-imbestiga ang SMNI dahil dito sa kaugnay sa mga diumanong pagkakalat ng maling balita at ang rekomendasyon sa National Telecommunications Commission habang nakabinbin ang investigasyon, kailangan suspindihin ang operasyon ng network na looban na. Yan po ay going against the Constitution on due process. Unang-una, walang kinalaman ng network sa aksyon sa mga pahayag ng mga komentarista at program host sa kanilang mga programa. Hiwalay po ang personalidad ng network doon sa mga anchor. At yan ay applies to all networks, hindi lang ng SMNI. Kaya nga palaging meron nakalagay the views sa bawat programa, kung mapapansin, bago magsimula ang programa at ang programa ay komentaryo, pagbibigay ng opinyon, pagsusuri ng mga hot issues, nakalagay mo doon, the views and opinions expressed in this program are not necessarily those of or reflect that of the management and staff of the network. O madalit sabi, hiwalay ang network sa angkor. Ganon din itong si Pastor Siki Buloy, hiwalay din ito doon sa mga angkor, doon sa network, sapagkat hindi nga siya opisyal. Hindi siya naging opisyal at hindi rin siya opisyal sa ngayon. So, parang iba ang nagiging layunin. Bakit? Ano ba talaga ang layunin? Kasi kung ang nagiging basis lamang ng original na investigasyon ay upang panagutin ang mga program host dahil sa maling distribution o pagpapahayag ng mga fake news and false information. Kaya dapat nakapokus doon sa mga taong gumawa ng paninira o pagkakalam ng mali o ng kasinungalingan. Hindi ho yan ang nangyayari. Pinarusahan na nga nila. Karoon na ng citation of contempt. Dapat tapos na yun. Pero bakit? Pati itong franchise ng SMNI, itong korporasyon na Swara Sub Media Corporation, kinakalkal. And to top it all, itong identified na obispo ng Kingdom of Jesus Christ na lumalabas na
siya ang nagpapatakbo. O siya man. Na walang kinalaman. Itong si Pastor Apollo Siquiboloy. Bakit? Iniimbitahan. Kailangan mo sabi ng Korte Suprema, magpapatawag ka at yung mga dahilan ng pagpapatawag mo, kailangan may koneksyon doon sa kung ano man ang gusto mo ipasa o isulong na batas o kaugnay sa isang resolution na humingi ng investigasyon. At lahat po yan, ang pinaka-primary ay in aid of legislation. Yung mga lawmakers, pag meron isang issue, ay gusto nilang talakayin yun, suriin, baka yung mga current laws, yung mga batas, baka hindi na nag-a-applika. Kailangan amendahan, kailangan i-repeal, kailangan palitan. Pero kailangan, sabi ng Korte Suprema, pag kayo nag-imbita dyan, at nagtatanong ka, kailangan may relasyon, germane. Yes. Doon sa paksain. Sa parte ni Pastor Apollo Siquiboloy, hindi naman pala siya opisyal. Whether prior or current. Pagkatapos, balita pa natin siya'y stockholder, parang 0.1% lamang. I-donate niya pa o dinalo na. Kung baga, bakit kinakalagkat? Maliban pa sa sinama mo na nga yung SMNI, pati yung Pastor Apollo Siquiboloy, isinasama mo na ano ba talaga? Ano ba talaga ang dahilan? Mukhang malabo naman yata yun. Kaya kailangan ipaliwanag sa bayan. Kasi ang sambayan ng Pilipino ay may karapatan sa impormasyon. It is the right to information ng gobyerno, halal man o hindi, na kung ano man ang gusto nyong malaman, kailangan o kung ano man ang ginagawa ninyo, walang mga aktibidades nyo, obligado kayo na ipaalam sa sambayanan sapagkat ang sambayanan ay may inherent, hindi lang inherent binigay nga, may inherent na nakalagay pa sa ligang batas na ang sambayanan have the right to information. Pero na siyang karapatang malayang magsalita, malayang magpayag, malayang buhos ng kanyang damdamin. Nandun pa rin yung karapatan niya na bigyan mo ako ng impormasyon sa mga ginagawa niyo, yung record ninyo, kasama na yung paggastos sa pera ng bayan. Yun! Yun ay hindi po pwedeng. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!